Today, Chichi, Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Dito sila lahat. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng topping yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero yung nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Ibig sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera because of the effort of the Manila Police District and Councilor Awi Sia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana karoon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung justisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarin E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuling. Nalulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nandito na po siya. Kayo nang bahala. Kasi arestado na. Kung gusto nyo makamit ng justisya, nasa sa inyo na po yun. Ang pangalan nyo? Ayun. Wala pang medyo pinalapit yung sir. Dito lang po lahat. Talaga, we have to move on. We face the consequences of our actions. Kaya na lang natin ng husgado. Sabi, sino may sala. Mapatunayan yung mga nagkasala. Talaga ba'y nagkasala sa isa? Nakakalungkot, siyempre, katulad ito, senior citizen. Mahal na mahal ko yung mga yan. What can we do? Please, sana maging taktang aral yan sa iba. I feel bad also for the victim and the family. Okay? Next. Jonas Bayubay E. Rosales, top 6 most wanted for frustrated murder, district level. That's Jonas. Jonas. Wanted ka pala eh.
Na-arresto yan noong nakaraang linggo. Nagaporal. Nagaporal. Ito di victim. Ito po siya. Iyahatid natin sila sa husgan. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Poderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Ito po naman po, magandang story ito. Ito, another example, like the one that Manila Police District DPI OU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, namaalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulo, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 Acting Presiding Judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan nangyari? Nasaan ito? Sige tayo. Kailan ba yung nangyari yung insidente? 33 years ago. 1990. 35 years. Wala kami magagawa tayo kung hindi talaga lang katapag namin. Okay, I'm now giving a directive to Given, Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ibabiyahin nito sa Bacolod. Turn over yan. Yung ibang mga kasama. Tagal eh. 35 years. Magkamukha yung kapatid mo, supposed to be kasalanan. Ganito po tayo. Hindi naman po ako husgan. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan mo si Judge kung mag-desisyon. For the meantime, you are properly identified. Your name is the warrant of arrest. Hayaan namin ang husgado sa Bacolod. Ilong po ka. Parang natin. Parang tigil ako. Ano siya? Sige. Iiyarin niyo ito. Ibiyahe ka agad. Huwag yun ang patagalin. Ibiyahe ka agad sa aeroplano niyo na yan. Nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Kaya gagawin natin dalawa na.